Magandang araw sa inyo. It's another lecture para sa Biomedical Engineering at ang topic natin ngayon ay Cellular and Molecular Biotechnology. So let us start. So ano bang Cellular and Molecular Biotechnology? Itong field na ito ay pinagsama-samang prinsipyo ng biology, chemistry at engineering upang bumuo ng mga teknolohiya at treatment procedures. Pag-aaralan natin ng mga pangunahing konsepto at application ng cellular at molecular sa biomedical engineering at mga trends and innovations sa field na ito. Now, let us discuss the fundamentals of cellular and molecular biotechnology. So, ang una na dito ay ang cellular biotechnology. Ang cellular biotechnology ay ang pagmamanipula ng mga cell upang makabuo ng mga bagong idea, upang makabuo ng mga produktong medicinal at mga therapy procedures. Kabilang sa mga pangunahing konsepto ang una na dito ay ang cell culture, kung saan ito ay isang proseso ng pagpapalaki ng mga cell sa isang kontroladong kapaligiran sa labas ng kanilang natural habitat. Mahalaga ito para sa pagbuo ng mga produkto ng tissue engineering at para sa pagsusuri ng mga gamot kung magiging epektibo ba ito at mga side effects nito. Ginagawa nila, kumukuha sila ng isang cell sample tapos nilalagay nila ito sa isang cell incubator upang pag-aralan ng mga characteristics nito. Another is the stem cell technology, kung saan pinag-aaralan ng mga dalubhasa sa field na ito ang kakayahan ng stem cell na mag-iba-iba ng uri at klase ng cell. Ginagamit ang mga ito para sa regenerative medicine tulad ng tissue replacement at kakayahan ng isang organ na mag-regenerate kasi magiging malaki ang tulong nito sa mga pasyente na naghihintay ng mga organ donor. Okay? And lastly, na fundamentals sa cellular biotechnology is the genetic engineering, kung saan pinag-aaralan ng mga techniques sa mga makabagong paggamot tulad ng CRISPR o Cas9, kung saan ito ay nagbibigay daan sa mga tumpak na pagbabago sa genome o genes ng isang subject, pwedeng tao o hayop o mga halaman, kung saan napapadali sa gene therapy at sa paglikha ng genetically modified organisms o GMO para sa research at makabuluhang paggamot sa isang pasyente. Also, dahil din dito nagkaroon tayo ng iba't ibang breed ng hayop at halaman sa pagmamanipulate ng mga genomes ng mga ito. At dahil din dito sa field na ito, nauuso na din ng cloning. Ngayon naman ay talakayin natin ang fundamentals ng molecular biotechnology. Ang molecular biotechnology ay isang field ng science kung saan nakatuon ito sa mga mekanismo ng molecular cell at organism. So kabilang sa mga pangunahing aspeto ang una na dito ang recombinant DNA technology, kung saan sa technology na ito pinagsasama-sama ang DNA mula sa iba't ibang sources upang lumikha ng mga recombinant molecules. Ang mga recombinant molecules ay mga DNA molecules na nabuo sa iba't ibang genetic recombination. Tinatawag din itong molecular cloning, kung saan nakakabuo ng DNA sequences na di present sa genome ng isang subject, pwedeng tao o hayop. Ito ay ginagamit upang makagawa ng mga protina tulad ng insulin o mga hormone para sa mga therapeutic purposes. Another is the proteomics and genomics, kung saan sa mga field na ito ay pinag-aaralan ng mga protina at genome ng isang subject, pwedeng tao o hayop, upang maunawaan ang mga sakit at upang makabuo ng mga nakatarget na paggamot at therapy. And the last fundamentals ng molecular biotechnology ay ang molecular cloning, kung saan ito ay isang proseso ng paggawa ng maraming kopya ng isang particular na sequence ng DNA upang detalyadong mapag-aralan ng mga characteristics nito and also pagmamanipula ng mga ito upang malaman ang mga posibleng kapasidad nito. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang applications ng cellular and molecular biotechnology sa biomedical engineering. So, una na dito ay ang drug development. Ang biotechnology ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagbuo ng gamot tulad sa biopharmaceuticals, kung saan sa mga pag-aaral na ito, nakabuo sila ng mga protina, mga nucleic acid o mga cell na ginagamit bilang mga gamot, kasama sa mga halimbawa ang mga monoclonal antibodies para sa paggamot ng cancer at mga bakuna.
Another is the pharmacogenomics. Ito ay ang pag-aaral kung paano nakakaapekto ang gene ng isang tao o hayop sa mga gamot na iniinom nito. At dahil sa pag-aaral na ito, nakikita ang characteristics at behavior nito kung saan nadidevelop na ang personalized na paggamot. So another application nito ay sa tissue engineering kung saan pinagsasama-sama ng tissue engineering ang mga cell, biomaterial, biochemical factor para makabuo ng mga bagong tissue. So ang una na dyan ay ang scaffold design kung saan lumilika ng mga 3D structures na sumusuporta sa paglaki ng cell at pagbuo ng tissue. Ang mga scaffold na ito ay gawa sa mga biocompatible na materyales at maaaring idisenyo upang maging bagong tissue. And the next is the organoids, kung saan bumubuo sila ng mga miniature na pinasimple ang mga version ng mga organ na lumalaki through vitro methods upang gamitin sa research and transplant ng mga organ. Okay? Another application nito ay sa gene therapy kung saan ang gene therapy ay ang pag-i-insert, pag-alter o baguhin at pagtanggal ng mga gene sa isang pasyente upang gamutin at maiwasan ang pagkakasakit nito. So, ang una na dyan ay ang gene editing. Ito ay mga teknolohiya tulad ng CRISPR o Cas9 ay nagbibigay daan para sa precise na pagbabago sa genome ng isang tao o hayop upang maitama ang mga genetic disorder. Usually, kapag nagpapacheck up tayo, usual na tinatanong ng doktor kung may mga history ng mga sakit tulad ng high blood o diabetic sa pamilya kasi sometimes naipapasa ang mga ito sa genes ng mga anak at apo. Kaya maganda ang trend na ito kasi may tatama siya upang lalong maging matibay ang pangangatawan ng isang tao o isang hayop. Another is the viral vectors kung saan ito ay isang proseso na binabago o minomodify ang mga virus upang ihatid ang mga therapeutic genes sa mga cell. Kasi ang mga virus ay madaling kumalat sa katawan. So ginagamit nila ang karakteristik na ito ng virus upang maikalat ang mga therapeutic genes sa buong cell ng isang tao o hayop. Minomodify nila ang virus na ito na di ito makakapinsala kung saan iniiwan lang nila ang karakteristik nito na maging catalyst sa pagkalat ng mga therapeutic genes sa mga cells. Okay? So another application nito ay sa diagnostic technologies. Ang mga advanced na pamamaraan ng biotechnology ay ginagamit upang bumuo ng mga diagnostic tulad ng biomarker discovery kung saan ito ay isang proseso sa pag-identify ng mga biological molecules na nagdudulot ng sakit sa isang tao o hayop. At dahil dito sa technology na ito, mas madali nang ma-detect ang magiging sakit ng isang tao o hayop at anong klaseng paggamot ang kakailanganin nito. Another is the molecular diagnostics. Ito ay isang technique tulad ng PCR o polymerase chain reaction na ginagamit upang makita ang mga particular na DNA or RNA sequence na nauugnay sa mga sakit. At dahil sa technology na ito, maaari nang ma-edit ang DNA upang maiwasan ang pagkakasakit ng isang tao o hayop. Ngayon naman ay talakayin natin ang current trends and future directions ng cellular and molecular biotechnology. Ang una na dito ay sa synthetic biology. Ang synthetic biology ay mga pinagsama-samang mga prinsipyo ng biology at engineering para magdisenyo at bumuo ng mga bagong biological parts, device at system tulad ng pagdidisenyo ng biological circuits kung saan lumilika ng mga synthetic gene network para i-regulate ang mga cellular functions sa mga bagong pamamaraan. And another is bioengineered systems kung saan bumubuo ng mga engineered microorganism o cell line para sa mga pang-industriya na aplikasyon o therapeutic na layunin. Another is personalized medicine. So, nagiging trend na rin itong field na ito dito. So, ang pagsulong sa genomics at biotechnology ay nagbibigay daan para sa personalized na gamot tulad ng tailored therapies, kung saan ito ay isang proseso ng paggamot na idinisenyo batay sa genetic profile ng isang individual, kung saan ito ay lalong nagiging mas epektibo at hindi gaanong toxic ang therapy methods. Another is the predictive analytics. Ito ay isang proseso kung saan gumagamit ng genetic at molecular data upang mapredict ang panganib sa sakit at mga resulta ng paggamot sa isang pasyente. And another, nagiging trend na rin ang field na ito sa regenerative medicine.
Ang regenerative medicine ay naglalayong ayusin o palitan ang mga nasisirang tissue at organs tulad ng advanced stem cell therapies. Ito ay isang proseso ng pagtuklas ng mga bagong pinagmumulan ng mga stem cell at pagpapabuti ng mga pamamaraan ng mga ito para sa kanilang pagkakaiba-iba at pagsasama-sama. And another is 3D bioprinting. Ito ay isang proseso kung saan gumagamit ng 3D printing upang lumikha ng mga komplikadong tissue structures at organs. Ngayon naman ay talakayin natin ang ethical and regulatory consideration. Sa patuloy na pag-advance ng biotechnology na ito ay nagdudulot ng mga hamon sa etika at regulasyon tulad ng ethical issues. So ito ay concern tungkol sa pag-edit ng gene, pag-clone at paggamit ng mga tissue ng tao kasi baka magamit ito sa mali and out of curiosity makabuo ka ng isang kakaibang nilalang, okay? So another is the regulatory frameworks. Dapat tinitiyak nito ang kaligtasan at pagiging epektibo ng mga bagong biotechnologies sa pamamagitan ng mga regulatory body at mga alituntunin para maiwasan ang magiging masamang epekto nito in the long run. Ang cellular and molecular biotechnology ay isang dynamic field na mabilis na umuusbong kung saan may malalim na implikasyon sa biomedical engineering mula sa pagpapaunlad ng paggamot at gene therapy hanggang sa tissue engineering at personalized na paggamot. Ang mga technology na ito ay hinuhubog kung paano natin masasaayos ang pagpapabuti ng kalusugan ng isang tao habang patuloy tayong sumusulong ang pagbabalanse ng pagbabago na may mga ethical at pagsaalang-alang ay magiging mahalaga sa paggamit ng buong potensyal ng biotechnology. So I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again sa susunod na lecture ng Biomedical Engineering. Hanggang sa muli. Bye-bye!